So, Bitcoin chart natin, si Bitcoin on a very higher time frame perspective. Keep in mind that si Bitcoin on a weekly time frame ay meron siyang napakalaking uh, divergence, no? Like left hand siya. Meron siyang left hand na malaki. Sobrang laki. So ito, hindi to biro because weekly time frame to. And alam naman natin kapag weekly time frame, medyo matagal yung effectivity nito. Siyempre, matagal din siya mag-activate. Pero kung mag-activate to, medyo umaabot lo ng taon. As in talagang taon. And dito, yeah, meron tayo ditong na-notice din na isang oras. If you can remember, yung nag-chart ako last week, sabi ko itong support na to, it can hold because previous resistance siya na nag-act siya as a support. But, you need to see this also na meron din siyang pinapakitang bearish pattern. Yan. So, dito, meron siyang bearish pattern plus meron tayong divergence left hand. So, dalawang bearish na signal yung binibigay niya, no, sa higher time frame. Ngayon, kung bubuuin natin to like this, para makakakita dito ng hindi pa naman ganun kakumpleto na pricing wedge, no? Hindi pa siya kumpleto, no? Hindi pa siya dumadapot dito. So, yan. So, babayin natin lang lower time frame. Sa lower time frame, ito sinabi natin nung nakaraan, I don't know kung natatandaan nyo, na it can support, no? Itong part na to. Yan. And, right now, siya ay bumalik siya. So, kailangan mong intindihin na if maghahanap ka ng direction ng isang coin, you need to check muna yung mga key levels niya. So, in this case, meron siyang key level here, nilagay natin kanina. And right now, yung price is nagte-trade siya dun sa taas. So, obviously, bullish pa rin siya kasi hindi pa naman nabubutas tong key level na to. But, ang isa lang na nakikita mo pa rin, obvious pa rin, yung double top pattern. Yan. Obvious pa rin. So, ngayon, if we are going to use a Fibonacci, swing high, swing low, makakakita tayo ng another potential resistance niya around $117,000, no? And itong resistance na to ay hindi siya magandang pangitain, no? Kung sakaling yan ay mag-resist dyan, magto-throw to ng rejection dyan kasi nga 0.618 siya if you are going, I mean 0.618 siya, previous resistance din na maraming history. Kapag ito ay nagkaroon ng rejection here, pwedeng bumaba siya rito at hindi magiging maganda yung itsura ni Bitcoin on a higher time frame because although wala pa naman to, hindi pa naman to nangyayari, syempre hirap namang i-assume, pwede naman siyang umakyat doon. Hirap din naman isabihin na buo na, pero keep in mind na ito ay merong resistance dyan. Kung sakaling ito ay mag-resist dyan at ito ay mag-trade, ito lang forward test lang, pag sakaling yan ay mag-reject dyan, mabubuo yung another bearish pattern which is yung head and shoulder at pwede niya itong tagusin. Pwede niya pa yung tagusin. So, pwede tayong makakita ng around $99,000 na Bitcoin. So, right now, kaninang umaga, nagkaroon ng magandang mga balita. That's why nag-pump si Bitcoin ng bahagya.
So, kuhanin nyo tong trend line na to, dito siya nag-break out. So, keep in mind na itong pag-akyat niya, meron na siyang potential na tamaan na previous resistance din. Pwede siyang mag-reject dyan, pero mas maganda puntahan niya itong 618. Since nabasag naman niya yung key level trend line, siguro for me mas maganda kuhanin niya itong 117,000. So, paano mo iti-trade to, Mentor Mike, if ikaw yung analyze? So obviously, hindi ko na pwede muna tong ilong kasi ngayon lang ako nag-chart. Nakita ko, naglolong na siya. So, pwede kong gawin, ayan yung magiging potential na untugan niya. Ang gagawin ko dyan, since nag-breakout naman siya ng malaking trend line. So, most likely, itong price ng coin na to, itong direction ng coin na to ay bullish siya. So, since bullish siya, kailangan yung trade na gagawin mo is hindi ka dapat counter trend. So, dapat more on bullish ka. But, kung i-analyze mo, yung time na nag-chart ako ngayon, medyo late na. Kasi, actually, nandito na eh. So, pwede na nga niyang pag naglagay ka na kasi ng mangyayari kasi dyan, pag tinrade mo na siya dyan, ilolong ko siya dyan at magtitipi lang ako dito, yung RRR ko medyo pangit na kasi wala na mapagtataguan ng resistance, ng support. So, another planning. So, ang gagawin ko ganito. So, guguha ako ng isang trend line dito sa ilalim. And, ang gagawin ko dyan, kukuha rin ako ng another support, which is yung binutas niya na another na resistance kanina. So, what I usually do is, kung bullish naman siya, pwede ko siyang abangan ng short, pero I think wala pa tong short na gagawin dyan. Or pwede ako mag-abang ng long opportunity kapag bumaba na siya dito sa support na dalawa. Kasi meron siyang sub-trend key level support na trend line or diagonal. Meron din siyang resistance. So, pwedeng ganun na mangyari. Pwede siyang bumaba dyan, then umakyat ulit. Kapag nangyari yun, mas maganda yung magiging breakout niya. Kasi ang goal natin dito is kung gusto mo siya para maging bullish siya, kailangan actually, kasi kung gusto kong maging bullish to, kailangan basagin niya tong taas na to eh, yung previous high niya which is all time high na yata to. Kailangan niyang basagin yan, otherwise pag naglaro lang sa loob nito yung price ng Bitcoin, bearish siya kasi meron nga siyang higher time frame na bias na hindi maganda. So, kailangan maglaro yung price ni Bitcoin. Kung gusto nating magkaroon ng mas another high pa siya, maglaro siya dito. Pero kung nandito lang siya sa loob, wala. Bearish lang mangyayari dyan. Puro bearish sentiment lang mangyayari or bearish move lang gagawin niya. So, yung gagawin natin dyan, so, kung ako tatanungin nyo, so, nagpa-pump si Bitcoin, meron siyang immediate resistance. Try natin babain ng lower time frame kung ano yung pwedeng maging setup niya. Mukhang lag yeah, okay nga. So, pwede siyang bumalik dito. Pag bumalik siya dyan, ito, medyo maganda yung magiging RRR mo dyan. Pwede siyang bumalik. So, pwede siyang maglagay ka ng ganyan, then pwede ka maglagay ng SL below nung resistance na to kasi ito yung previous resistance niya so maganda yung RRR mo dyan. So antay mo lang siyang bumaba dyan kasi hindi ka naman pwedeng mag-long dyan kasi first of all malapit na siya sa TP. So kung gusto mo ng magandang galaw or trade, dapat antayin mo siyang bumelo. So para kang isipin mo, meron kang isang pana and hindi bubuga yung isang pana if yung araw niya na andito. So you need to bend muna yung isang pana. Kailangan mo siyang
i-bend yung rubber na nandito. Kailangan ko siyang gumanon para mas maganda yung takbo niya. In this case, yun ang kailangan natin. Bumaba siya rito, then gumanon. Kung sakali naman lumipad siya hanggang doon, so wala ka na magagawa kasi unang-una sa lahat, late ka naman na talaga eh. Late naman na talaga ako eh. So, hindi na siya pasok doon sa rule. So, always, kung maglolong ka, dapat first na rule mo, dapat nasa support ka. Or, pwede pa lang ganito, meron pa din dito isang trend line. Yan, yan. So, maganda rin to. Yan. Pwede yung lagi kayong maghanap ng mga support. Kung gusto nyo dalawa, isa, dalawa. Isang support na horizontal, isang support na diagonal. Yan. Pwede yan. So, dyan, pwede kang maghanap ng setup dito kapag nandyan na siya, na kunyari, nag-choke na siya dito, nata-traffic na siya, pagbaba ng price, nagko-konso na, yan, pwede nga na maghanap ng mga setup ng long. Which is, yun naman talaga yung bias ng higher time frame. Basta, dito ka lang magtitipi. Yan sa part na yan. Alright, sige. So, kung ganito yung takbo ng mga coin, so, syempre, ang gagawin natin yan, open nga natin yung oscillator, kung ano sinasabi ng, okay, so, ganito yung sinasabi ng mga oscillator, so, meaning, kung bababa ako ng ibang coin, dapat maghahanap ako ng mga 5 minutes time frame. Scalp lang natin, short. Pwede siyang scalp short. Pero bago tayo bumaba na, so, yan yung sa Bitcoin. So, any question guys, kung meron kayong tanong dyan, sa Bitcoin natin. Ito, bantayan nyo to. Pwede kayong mag-alert dito around, pwede kayong mag-alert dyan. Ito, huwag nyo itong gawin, no? So, it depends. Sa mamaya, maglagay ka agad ng order. Hindi ganun. So, wait mo munang magkaroon ng ano dito, ng reaction. Hindi mo pwedeng pag nakita mong ganun, bigla ka na mag-order. Kasi mamaya, tumagos siyang pababa. Umiyak ka. So, ang gawin mo, tayo mo muna siyang magkaroon ng consolidation dyan. Pwedeng mangyari, pagbaba niya dyan, magkakaroon ng double bottom pattern din. Saka mo siya ilong. So, ang gawin mo, mag-alert ka lang. Mag-alert ka. Tapos, bantayan mo na siya. Antay ka ng reversal pattern. Then, tsaka mo siya i-trade. Type 1, if you are with me or are you following me. So, punta tayo sa mga altcoins. So, burahin na natin to. Ito yung mga pinag-chart natin nung nakaraan. Tanggalin ko na to para hindi tayo ma-confuse. So, yan yung si Bitcoin. No? Alright. If you want to join our Discord server or our community, ilalagay ko sa comment section ng video na to yung Discord link ko. You can simply download Discord and click the link para maka-join ka at maka-join ka dito sa free charting namin everyday sa Discord server. Follow for more. Yun! Alright.